grabe talaga nangyari ngayon sa abot kamay na pangarap na kung saan nga ito nga si Moira is pinakita niya. Yes guys, kababalik nga lang niya dito uli sa eksena, no? Alam ko na miss niya siya, pero yun nga guys, sa pagbabalik niya is pagbalik din ng mga polis dito kina Giselle. Yes guys, kasi nga meron ng development o update dito nga sa kaso ni Don Pepe. Yes guys, kasama nga dito is yung meron nga daw witness o nakakita dito nga sa isang sasakyan na ginamit ng mga suspect habang may nangyaring barilan doon sa crime scene. And yes guys, meron nga rin mga pictures at CCTV na kaya nga yari dito si Moira, no? Kasi sabi nga ni Giselle, ako sigurado yung sasakyan yan ay kay Moira, pero it turns out na hindi ito sa kanya kundi kay Nerissa. Yes guys, yung si Nerissa is yung best friend neto ni Moira na may nakakaalam o kakuntsaba niya actually sa lahat-lahat ng sikreto. And yun nga guys, no, dito nga ipinakita na yung police is nag-update dito kay Giselle at talagang nagulat itong si Giselle at di siya makapaniwala kasi all this time si Nerissa lang pala yung mastermind ng nangyaring kidnapan dito. Na inisip niya is itong si Moira, pero di pa rin niya maalis sa isip niya nakasabot dito o maaaring kasama itong si Moira kasi nga kaibigan to eh. So inisip niya na baka accessories lang to, so kailangan niyang makita. At yung sasakyan niya actually is kinonfirm mismo ni Giselle. Sabi nga niya few days bago mawala o makidnap itong si Dad is itong sasakyan is nakita ko na ginagamit ni Moira. Ngunit sinabi nga talaga ng pulis na nag-confirm din na hindi ito kay Moira kundi ito ay kay Nerissa. At sabi nga ni Giselle, sige po, patulong ako, sana makita na natin tong si Nerissa agad, sapagkat kapag tumagal pa is baka makatakas pa ito, makapagtago at hindi pa natin makita. At yan nga pinakita nga guys talaga yung mga pictures, no, na talagang ito yung sasakyan ni Nerissa. Actually ito nga si Nerissa, sinasabi niya noon kay Moira bago magamit na ako, baka madawit ako dyan, baka madamay ako. Ngunit sinasabi sa kanya ni Moira na hindi, syempre malinis yung lakad. Pero ngayon still nahuli sila o mahuhuli sila dahil mismo sa kotse niya. Kumbaga makita natin na talagang kung meron ka mang itinatago is darating din yung panahon na malalaman ito o masasagot sa itinakdang panahon o sa taong panahon o minsan sa panahon na hindi mo ina-expect, no? Kaya nga mahirap talaga kapag meron kang itinatagong mga sikreto kasi pag nalaman ito is talagang mayayari ka. At dito nga guys ipinakita na ito nga si Justin is ikot na naman dito sa Apex, no? At sa pag-ikot nga niya is yun nga nakita naman siya neto ni Moira. Na dito nga guys, no, actually inabangan din to ni Moira talaga makausap itong si Justin kasi yung nakaraan nakausap na ni Moira yung tatay niya at sinasabi nga niya na kilala kita at alam ko na ikaw mismo Eric is halos kaparehas ko lang. Yes guys, ay yung pinapoint na ni Moira, no, na pares na sila ng binabalak ng pinaplano. Ngunit itong si Eric is hindi nagsasabi, kumbaga parang tinatawanan niya lang kasi kilala niya si Moira at napakatuso nito at di naman siya ganun daw kagaya nung iniisip ni Moira. Kaya ngayon ang inaabangan naman niya is itong anak niya na si Justin na akala niya is kumbaga parang may kakampi niya, no? Pero si Justin katulad ng tatay niya is meron ding sariling plano, meron silang sariling isipan at pinaggagawa sa buhay. Actually nung in-approach nga neto ni Moira si Justin, sabi ni Justin bakit, anong dahilan at kinakausap niyo ako ng ganyan? At sinasabi nga ni Moira na kasi alam ko yung binabalak ninyo na nagpapalakas kayo dito nga kay Giselle para maagaw niyo yung Apex. Ngunit sinasabi ni Justin na hindi namin yan plano o wala kaming binabalak na ganyan. Sinasabi ni Moira na wag nga ikaw magmaang-maangan o parang inosente, sapagkat alam ko ang plano ninyo ay katulad din sa akin. Ngunit sinasabi nga mismo ni Justin na hindi ko alam kung ano yung pinagsasabi mo, katulad ng ginawa ng tatay niyang si Eric kay Moira. Ngunit ito nga si Moira, makita natin na persistent siya o parang nangungulit, no, na pinipilit niya yung paniniwala niya is
paniniwala din ng lahat. Pero alam naman natin na mas tuso itong si Moira. Pero tignan natin kasi malay mo maging kakampi talaga ni Moira itong si Eric at itong si Justin. Kung sakali man ako, kawawa naman itong mga bida natin. Itong sila Annalyn, sila Lynette, itong sila Giselle pag nangyari yun. Pero sana hindi naman. At alam ko hindi naman mangyari yun kasi nga ang focus nga neto nila Justin at Eric is maghiganti, hindi para sa pera. Ngunit ito nga guys, no, na mukhang nasa delikadong sitwasyon itong si Moira, hindi niya inaasahan kasi akala niya is okay na lahat. So wala na si Balhaja, wala na si Dax. So wala nang makapigil sa kanilang kasamaan at sa plano nila o sa ginawa nila na pagkidnap dito nga kay Don Pepe. Pero di nila alam na dahil sa sasakyan ni Risa is pinaganap sila ngayon. Yes guys, lalo na itong si ni Risa is nasa delikadong sitwasyon lalo na pag nakita ito ng mga pulis kasi talagang makukulong ito. At ito nga guys pinakita na ito nga si Justin at mga pulis is talagang hinahanap at inaabangan kung nasan itong si ni Risa. Yes guys, sa paghanap nga nila swerte sila kasi nakita nila itong si ni Risa. Nang nakita nga ito ni Giselle, tinawag niya agad itong si ni Risa, pero itong si ni Risa is mabilis na tumakbo kasi nga umiiwas ito kay Giselle, and at the same time nakita rin kasi siyang mga pulis kaya talagang nagtakbo ito. At nung nalapitan to ni Giselle, sabi niya saka pupunta, at sinabi agad ni Risa na wala akong kinalaman dyan, hindi ko alam yan, pinagsasabi nyo. Ngunit sinabi ni Giselle na nakita o may nakakita sa'yo na itong sasakyan mo is ginamit yung panahon o yung time na kinidnap ang aking ama na si Don Pepe. Kaya nga wag ka nang tumakas, wag ka nang pumalag, wag ka nang manlabas sapagkat alam namin na ikaw ang nakidnap sa aking papa. Ngunit dito nga si Risa sinasabi niya na hindi ako, wala akong kinalaman dyan kahit anong gawin niyo sa akin sapagkat yung sasakyan ko is hindi ko ginamit yung time na kinidnap itong papa mo. And yes guys, umamin na nga itong si Risa na sa kanya yon. Ngunit nagultong si Giselle na sinasabi nito na anong hindi ikaw? Bakit? Sa sasakyan mo yan, so papaanong hindi mo yung gagamitin? Ngunit in-explain nga mismo ni Risa na wala nga akong kasalanan sapagkat di nga ako gumamit yan. At tinatanong siya ni Giselle na sino gumamit yan? At napilitan na rin umamin si Risa at sinabi niya na si Moira ang gumamit niyan at wala akong kinalaman dyan, kinuha niya lang yung sasakyan ko na di ko alam na gagamitin niya pala sa masama. Ito nga guys, no, na-confirm na ng mga pulis at mismo ni Giselle na si Moira talaga ang may kagawa, na siya ang mastermind, no? Na nawala na si Balhaja at si Dax, pero nandito naman si Risa para sabihin sa kanya ang totoo. At kailangan niya sabihin ni Risa yon kasi kung hindi makukulong siya at wala siyang choice. Kaya nga ngayon is galit na galit tong si Giselle at talagang gusto niya na makita si Moira at ipakulong sapagkat nandito na yung witness nila at yung patotoo. And yes guys, abangan natin yan, no? Lalo na dito kay Moira kung mahuli na ba siya ng polis o baka makatakas pa ito si Don Pepe, kaya kaya magigising. At ito namang si Justin at si Eric, matutuloy kayong plano nilang pagbabagsak dito sa Apex. At si Giselle, anong gagawin niya kapag nakita niya itong si Moira? And yes guys, salamat sa panonood niyo sa aking channel, sa inyong pag-like, comment, pag-share at ingat kayo palagi. Yun lang guys, bye bye.